Okay, so magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa ating prep talk for PRC Region 1 examinees, pre-exam, technical briefing, and licensure know-how para po sa ating March 2026 licensure examination for professional teachers. Okay, so for today, we will be discussing the following. The first one would be yung kung saan-saan po yung ating mga testing centers within Region 1. And ano po ang laman ng ating program of examination and yung ating NOAA. Next one is kung ano po yung mga examination measures at kung ano po yung mga misconceptions. And syempre, panghuli, kung ano po yung mga importanteng kailangan po namin i-remind sa inyo. Okay, para sa ating testing center dito sa Region 1, meron po tayong 4. The first one will be here in Rosales, Pangasinan. We also have in Candon, Ilocos Sur. And another one sa may Batak, Ilocos Norte. At syempre, meron din po tayo sa may Bayambang, Pangasinan. Okay, para po sa ating program of examination, which you can download this document from our PRC official website, for elementary teachers examinees only. Para lamang po sa mga elementary teachers, that would be on March 15, Sunday. So you will be having dalawang subjects. Alas 8 hanggang alas 10 po would be your general education. And followed by 11 to 2 p.m., yung professional education. For the rating po, please take note of this. 40% po para sa general education and 60% para sa Prof Ed. Okay, para po naman sa mga elementary teachers, examinees with specialization only, para po sa mga LM teachers na may specialization. Meron po kayong tatlong subject. So the first one will be given from 8 to 10. Next one, 11 to 2 p.m. Yan yung Prof Ed. And then followed by yung specialization subject from 3 p.m. hanggang 6:30 p.m. So if you notice, magkaiba naman po yung weight nyo. 20% sa Gen Ed, Prof Ed, 40%, and 40% po para sa specialization. Okay, so we go now para sa mga secondary teachers. Secondary lamang po ha. So, pareho din, from 8 to 10, you have your Gen Ed. 11 to 2, you have your Prof Ed. And then 3 to 6:30, yung specialization nyo po. So, same po yung distribution ng weight, 20%, 40%, and then another one, 40%. Okay, so we go sa general instructions. The first one, kindly visit our PRC official website. Ito po yun. Or pwede rin naman po sa aming official FB page para po makita ninyo kung saan po kayo naka-assign, anong school, anong room po kayo assign. Usually, we post those 2 to 3 working days before po ng araw ng examination. Okay, clear po tayo dyan? Now, if you have time, kindly visit na rin po yung school para po on the day na examination itself, hindi na po tayo maliligaw. Okay, so second reminder, instruction, please be punctual. Dapat po yung mga examinees, tayo po lahat, nandun na mismo sa may examination premises before, not later than 6:30. Yung mga malilate po na examinees, hindi na po natin sila i-admit para mag-take ng examination. So again, please be there on or before 6:30 po ng umaga. Okay, the last one. Ito po regarding po sa dress code ninyo. Para sa mga lalaki, you are required po na magsuot ng polo shirt with collar na wala po siyang seal or logo or kahit anong marka. So it would be a plain white shirt. Plain white shirt na may collar. And then, partneran nyo na rin po siya ng any decent pants or slacks. And then, please lang po patak-in na rin. Same true sa ating mga female examinees. Pareho lang po kayo with yung mga male examinees natin. Tuck-in white blouse or shirt with collar. Same true, wala rin po dapat siyang any seal or logo or kahit ano pong marka.
Okay po. So ano po yung mga pwede lamang nating dalhin dun sa mismong examination venue, examination premises? The first one would be your notice of admission. Huwag niyo pong kakalimutan, dalhin niyo po yung NOA niyo. And then, yung one-piece long transparent white plastic envelope. Kasi dun niyo po ilalagay lahat ng mga valuables o yung mga items na allowed lamang po na dalhin sa loob ng examination premises. Okay? And then, padala na rin ng isang long size brown envelope. And then, 2 or more na labis, yung number 2. And isang ballpen or 1 or more ballpen na black lamang po. Black ink only. And then, all packed lunches must be placed in a transparent container. So, yung laman po dapat ng baon nyo, kitang-kita ha. Pag nag-inspect po kami, kitang-kita po namin kung ano po yung laman ng container. Padala na rin po ng mga bottled water, yung drinks niyo, pero patanggal na rin po ng mga kahit anong label bago kayo pumasok sa mismong school. Okay? So, paalala lamang po, yung mga examinees po, kailangan magbaon na po kayo pag pumasok kayo ng school. Kasi yung mga examination personnel o yung mga room watchers, hindi po sila obliged na ibilhan kayo during lunchtime. At hindi rin po natin i-allow yung mga food deliveries para mag-deliver ng pagkain ninyo on the day ng examination. So here, during po ng break time ninyo or lunch time ninyo, lahat po ng mga examinees, they are required to consume their lunch and snacks inside the examination room. Leaving the examination premises to purchase or consume food is strictly prohibited. So, yung mga examinees po natin, pati yung mga room watchers po natin, sa mismo examination room na po kayo kakain. Hindi po kayo lalabas during break time. Lalong-lalo na pong hindi po kayo lalabas para bumili po ng lunch ninyo. Kasi po, magbabaon na po kayo. Pagpasok nyo na mismo ng umaga, baon-baon nyo na po yung lunch ninyo. Examination personnel are not obligated to procure food for the examinees. So, hindi rin po pwedeng utusan yung ating mga examination personnel para ibilihan po tayo ng ating food for lunch. So, we go now po sa ating mga prohibited items o yung mga items na hindi po natin pwedeng ipasok sa mga ating examination premises. Hindi po natin sila pwedeng ipasok, dalhin, bitbitin sa loob ng examination premises. Unang-una, yan po yung mga libro, kahit anong klase ng libro, yung mga notes po ninyo, o yung mga review materials or any kind of materials containing coded data o yung mga kodigo ninyo, hindi nyo po sila pwedeng ipasok sa loob ng examination premises. Okay? Letter B, hindi rin po allowed ang calculator. Sa lahat po, whether elementary or secondary, hindi po pwede kahit anong klase ng calculators except para sa mga mathematics major na secondary level. Uulitin ko po ha, yung mga secondary level po with mathematics na major, sila lang po ang pwedeng gumamit ng calculator. The rest po sa inyo, hindi po kayo gagamit ng kahit anong klaseng calculator. Okay po tayo dyan? Okay. Yung mga calculators po, i-reset, i-inspect din po yan ng ating mga room watchers before the start ng mismong examination. Okay. Letter C, hindi rin po pwede yung mga Apple, Samsung, and other smartwatches. Ang pwede lamang po, magdalhin ninyo yung ordinary lamang na watch para po ma-check ninyo yung remaining time ninyo during the examination. Okay? And letter D, hindi rin po pwede kahit anong klase ng bag. Whether backpack, shoulder bag, hindi rin po. Ang pwede lamang po ipasok doon sa may examination premises, yung transparent po na bag, wherein doon nyo po nilalagay yung mga pagkain ninyo, tubig ninyo. Yun lamang po. Other than those, hindi na po pwedeng ipasok mismo sa loob. And then letter E, other examination aids not stated in this program.
So again, kindly check po yung ating program which you can download from our official website. And then, yung mga nakalagay lang po doon na mga allowed items, yun lang pwedeng dalhin. Pag hindi po siya nakalista doon under ng allowed items, ibig sabihin prohibited item na po yan. I hope it is clear with you. Okay. And then, yung NOA ninyo, I hope nabasa nyo na rin po yung sa harap at saka sa likuran. Nabasa to the sense na naintindihan na rin po ninyo. So, pakibasa na rin po kahit 2-3 beses, pakibasa na lang po ng mabuti. Personal belongings brought by an examinee shall be for his or her account. The PRC will not be answerable for any such item or personal belonging that might be lost during the exam without fault or negligence on its part. So, ulitin ko po. Yung mga gamit po ninyo, lalong-lalo na yung mga bawal, na dinala nyo pa rin dun sa mismong venue at iniwan nyo po kung saan-saan. Like for example, iniwan nyo po sa gate, sa guardhouse. Pag nawala po yan, wala po liability ang PRC. Kasi unang-una, na-state na rin po namin dito na dapat hindi nyo na sila dapat dalhin. Okay? So, let me just give an overview. Pagpasok nyo po sa school, sa gate pa lamang po, check na po namin yung gamit nyo. So, in case kayo po ay may dalang cellphone pa rin, kahit nasabihan ko po kayo, nasabihan po namin kayo na hindi na dapat kayo nagdadala ng cellphone, yung cellphones nyo po, ipapaiwan talaga. At ikaw mismo na examinee na may dala ng cellphone, bahala ka po kung saan mo po iiwanan ang cellphone mo. Now, pag kung yan cellphone mo yan ay nawala, huwag nyo na po sisihin ang office kasi unang-una po sa lahat, nasabihan na po kayo. Meron na po tayong prior notice. Okay po? So, andalhin nyo lang po dapat kung ano lang yung mga allowed items na naka-state dun sa may program niyo. Okay. Again, I will repeat. No items that are prohibited or unnecessary are permitted to be brought into the testing facility. I hope clear po tayo dyan. Okay. Ito po yung sinasabi ko, NOA. Baka yung iba po dyan hindi pa alam ano po ba yung NOA. So, this is the sample of the NOA. I hope nakita mo na ito nung inisyo sa'yo after ka nag-apply for examination. So, actually, this NOA is not just a piece of document. May silbi po ito kasi after ng examination nyo, pipirma po yung mga proctors nyo dito sa part na to. Let me use the highlighter. Yan. Dito po kami pumipirma after nyo po natapos the first subject, second subject. Okay? So, like what I have mentioned po kanina, this is your proof, one of your evidence na nag-take kayo ng examination ng March 2026. So again, pakibasa po yan, lalong-lalo na po yung nasa likod niya portion yan. Ito po. Pakibasa po ng maigi and please follow the instructions na naka-state po dyan. Andito po yung mga prohibited acts. Ito yung general instruction at kung ano lang po yung mga dapat nyong dalhin on the day itself. Okay. So, we go na sa licensure examination misconceptions. Ano ba yung mga yon? Okay. So, I will be showing sa inyo yung mga ilang slides. Now, sabihin nyo po kung yun po ba ay mga myths or facts. Pag sinabi ko myths, paniniwala lang po itong mga to at wala po siyang katotohanan. Samantalang yung facts, ito po ay mga totoo. Okay? Number 1, all examinees shall be subjected to bodily search and inspection of the personal belongings before proceeding to the testing rooms. So now, ano po ba yan? Is it a fact or a myth? Okay. So it is actually a fact. Okay. We are showing a picture here. Sample po yan ng ibang mga licensure examination. So, umaga-umaga pa lang bago po kayo makapasok mismo dun sa examination venue, sine-check na po namin yung gamit ninyo. Nagkakaroon po tayo ng inspection, pati bulsa, sine-check na rin po namin. Yung mga dala nyo po, mga plastic envelope, sine-check po namin kung ano yung mga laman yan bago namin kayo papasukin sa mismong school at makapasok mismo dun sa inyong room. Okay? Ito po, sample din po tayo sa ibang school.
Yan. As you can see, yung mga examinees po natin, wala na po silang dalang ibang kind ng bag. Meron lang mga transparent envelope, transparent bag. Walang naka-backpack, walang naka-shoulder bag. And as you can see, lahat po sila talaga nag-comply, naka-white sila, polo, at wala rin po kayo makikita dyan ng mga logo-logo. By the way, doon sa mismong inspection, kasama po natin ang ating mga PNP personnel. Isa rin po sila sa mga nag-inspect ng ating mga gamit. Next one, we have examinees are allowed to check their cell phones during break time. Is it a fact or a myth? Obvious naman, di ba? So, this is a myth. Why? Hindi po kayo pwedeng magdala ng cellphones ninyo sa loob ng examination premises. Kasi dun pa lamang po sa gate, pinapaiwan na po namin sa inyo yung mga cellphones ninyo. So, during your break time, hindi nyo po ma-access yung mga cellphones ninyo kasi nga, hindi nyo po sila dala. Okay? Next one. Strictly no erasures on the answer sheet. Is it a fact or a myth? Okay. So, this is a fact. Okay. So, this is the sample of your answer sheet. Yan. Check nyo po ha. Ito po yung sample ng answer sheet. Dito nyo po nilalagay yung subject ninyo. And then, dito nyo po sinishade kung anong set ang gagamitin ninyo na questionnaires. Okay? So, dito po sa may instruction, ito, i-highlight ko lang po yung next part, yung sa may letter B. Yan, ito po. Nakalagay po doon, avoid erasures. Answers with erasures which leave a mark, sabi niya, will be invalidated. Kaya po namin ina-advise sa inyo na mag-shade lamang po kayo sa inyong answer sheet kapag sigurado na po yung sagot ninyo. You have your test questionnaires. Pwede niyo pong gawin yung scratch. You may draw, whatever. Pwede kayong mag-solve doon. Basta yung sagot ninyo, saka nyo na lamang po ilipat sa answer sheet kapag final na po siya. Once na nakapag-mark na po kayo dito ng mga sagot, huwag nyo na pong burahin. Kasi, number 4, sabi nga niya, may invalidate na po yan kapag nag-leave po siya ng marka. Okay? I hope that is clear. So, ganyan. Pag nag-accomplish po tayo ng ID sheet, ang ID sheet po natin, ito po yung first sheet, yung nasa pinaka sa taas. Pag mag-accomplish po kayo niyan on the day ng examination, pakilagay na lang po yung brown envelope in between para po hindi magbakat dun sa next na answer sheet. Okay? So, on the day ng examination, paki-follow na lang din po yung room watcher ninyo kasi i-guide po nila kayo kung paano mag-accomplish ng ID sheets ninyo. Okay? Now, next one. Leaving an item blank will result in all subsequent items being marked as incorrect. Let's say, hindi niyo po nasagutan si number 3. Ngayon, yung mga subsequent items po ba, mamamark as incorrect na? Is it a fact or a myth? Okay, so it is a myth. Okay? Kasi, pag hindi nyo po nasagot yung number 3, yun lamang po yung mamamark as incorrect. The rest ng mga numbers, subsequent numbers, pag may sagot ka naman, mako-correct naman po siya. Mache-check naman po siya ng ating machine. Okay? Next one. Kicking the chair after the exam or breaking your pencil into pieces will bring good luck. Is it a fact or a myth? Okay. Siyempre, ito, pamahiin lang natin to. Pero hindi po yan totoo. Unang-una, pag kayo po, sinipan nyo po yung upuan ng school at yan ay nasira nyo po, papalitan po yan sa inyo. Okay? Now, yung pencil po ninyo, kung ugalian po natin silang i-break after na examination, okay lang din naman po kasi personal belongings nyo naman po yan. Pero, why not donate it na lang po yung mga nagamit yung pencil para maibigay din po natin sa ating mga public students. No? So, again, wag po ninyong sipain yung mga table or yung mga chairs ng ating school kasi nakikihiram din lang po tayo. Ano? Okay.
So, yun lamang po. And these are yung ating mga contact details. In case na meron pa po kayong mga questions or clarifications na hindi pa po klaro sa inyo, please feel free to contact us. And pasubmit na lang din po kung ano po yung mga queries nila, katanungan ninyo para ma-clear pa po natin kung ano mga issues na meron kayo before po kayo mag-take na examination. So, salamat po sa inyong lahat. Thank you for your attention, for your time. And we wish you good luck sa mismong araw na examination ninyo. Again, thank you very much po.